Government aid sa mga apektado ng malalakas na lindol sa Davao Oriental at sa iba pang lalawigan, ating aalamin kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development. Asik Irene, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Director Cheryl and Asapdale, and magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Asik, una po sa lahat, kamusta po sa ngayon ang koordinasyon ng DSWD sa mga LGU sa Davao Oriental na tinamaan ng malakas na lindol noong Biyernes? Maging dito rin po sa naganap na lindol sa Cebu kaninang madaling araw. Yes, Director Cheryl, patuloy naman po yung ating koordinasyon with the local government units. Yung ating pong mga field offices, particularly yung mga regional directors po natin, ay nakikipag-ugnayan sa mga local chief executives, gayon din sa mga DRR officers. Sa ngayon, matukoy po natin ano yung karagdagang pangangailangan na maaari pong maipaabot ng DSWD sa kanila. And gaya ng nabanggit ko, no, we continuously work with them in ensuring na walang pamilyang Pilipinong magugutom sa gitna po ng mga kalamidad na ito, alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. Asik Irene, ano po yung mga agarang tulong na naipamahagi na at patuloy na ipinapaabot ng DSWD sa mga apektadong individual sa Davao Oriental at sa Bogo City sa Cebu? Well, asik din dito sa mga naapektuhan, nito nga pong magnitude 7.4 and 6.8 na mga lindol dyan sa Davao Oriental, ang Department of Social Welfare Development initially ay nakapagpahatid na ng mahigit 36,000 na mga family food packs. Mahigit 5,000 na mga ready-to-eat food packs ang na-distribute na rin po. At mga mahigit close to 3,000 non-food items yung na-release. Total financial assistance distributed also through assistance to individuals in crisis situation ay nagkakahalaga ng 45,000 pesos. Gayon din po, dineploy natin yung ating specialized disaster response vehicles. Meron po tayong 2 mobile kitchen and 2 mobile command centers. So yung mobile kitchen, nakakatulong po iyan na mag-provide ng hot meals doon sa mga apektado nating mga kababayan, and at the same time, yung mobile command center naman ay nakakapag-provide ng tulong para makapag-communicate sila doon sa kanila pong mga kaanak outside Davao Oriental. Dahil equipped po iyan ng IT equipments, kagaya nga po ng Starlink. And maaari rin po sila makapag-charge ng kanila pong mga gadgets sa pamamagitan nga po ng ating mobile command centers. But of course, for the DSWD, this is very vital sapagkat nakakapagpahatid po ng relevant and timely information yung ating pong mga field staff sa ating pong disaster response command center sa central office sa pamamagitan po ng MCC. And with that, nakakapag-provide tayo ng maayos na action din based on the information submitted to us. So far, Asecdale, nagkakahalaga na ng mahigit 37 million pesos yung pong paunang tulong o the humanitarian response na ating pong isinasagawa. Right now, meron din pong 25,000 family food packs na parating dyan sa Davao Oriental bilang karagdagang tulong para sa mga kababayan po natin. Dito naman sa mga naapektuhan ng Cebu, batay doon sa aming nakalap na impormasyon mula sa aming regional director, so far wala pong naitala na apektado o damages o karagdagang damages dyan sa Bogo City. But may mga bilang po ng mga pamilya na nagtungo muli sa mga evacuation centers dun sa mga tent areas to take a temporary shelter. And so far, ang DSWD ay nakahanda naman po na tumugon sa kanilang pangangailangan. Our mobile kitchens are still in the area, so makakapag-provide po tayo ng pagkain sa kanila. Sa mga nangyari the past days and weeks, mahigit nasa around 500,000 family food packs yung na-release na po ng DSWD dyan sa Cebu. 2 waves na po yung distribution ng ating family food packs, at ito ay nakarating sa ating mga kababayan na naapektuhan, particularly yung mga Cebuanos. Asik.
Asik Irene, kamusta naman po ang naging deployment ng tulong sa Surigao del Sur at sa Zambales na tinamaan din ng pagyanig nitong weekend? Ano po ang detalye nito? Well, dito naman sa dito naman sa naapektuhan nga rin ng mga pagyanig in other parts of our country, like halimbawa nga dito sa Agusan del Sur, sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, and Dinagat Islands. Ang DSWD rin, of course, through our field office ay nakipag-ugnayan doon sa mga local government units, nag-augment din doon sa mga resources po ng mga LGUs, again, to ensure na matugunan po yung pangangailangan ng ating mga kababayan na naapektuhan. And yes, we have also distributed family food packs, lalo-lalo na nga doon sa mga nag-evacuate dahil nagkaroon ng tsunami warning doon sa mga areas po nila. Diyan naman po sa Zambales, likewise, our field office coordinated with the LGUs para kung ano man yung kaukulang tulong na may papaabot ay atin din pong na-provide. Kasi again, DSWD provides augmentation support to the local government units. Initially, it's the LGU na nagpo-provide po ng assistance, and then when the resources are exhausted, then that's the time that DSWD comes in. Sa mga nakatalagang quick response teams, Asik Irene, saang mga lugar po nakatutok ang assistance nito sa lahat ng tinamaan ng pagyanig nitong mga nakaraang araw? Alam niyo po, lahat ng mga field offices natin ay meron pong mga quick response teams. Kung kaya nga po, ngayon na may mga iba't ibang mga kalamidad, particularly earthquakes na nangyayari sa iba't ibang lugar sa ating bansa, meron po tayong mga QRT members na agad po na nade-deploy at tumutulong sa mga local government units. So again, each field office has their own QRT members, and sila po ay agaran nga po na nade-deploy kung kinakailangan dito sa mga lugar na naapektuhan. Asik, dahil nga sa sunod-sunod na pagyanig sa iba't ibang lalawigan sa bansa, paano po sinisiguro ng DSWD na sapat yung pagkain, tubig at serbisyong medikal para sa mga apektadong individual, lalo na po't marami din po sa mga apektadong pamilya ang hindi pa makabalik sa kanilang mga tahanan? That's correct. Ang Department of Social Welfare and Development ay nakahanda po na again i-perform yung mandate niya to provide augmentation support to local government units na naapektuhan ng iba't ibang mga kalamidad. Nag-implement ang DSWD ng buong bansa handa program na kung saan meron po tayong create na dalawang parallel supply chains. The first supply chain is government sector driven na kung saan pinaigting ng DSWD yung pong production and the stockpiling ng ating mga family food packs. We've acquired several warehouses, and we've also we were able to use warehouses of local government units by virtue of relief repositioning agreements. So napabilis, naparami yung ating pong production sa ating pong two major production hubs, yung pong sa Luzon Disaster Resource Center at sa Visayas Disaster Resource Center na matatagpuan naman sa Mandaue City. So itong dalawa po nakakapag-produce yan ng around 18 to 20,000 family food packs daily. Meron po tayong mechanized packing system that complements yung ating pong manual production. So marami po tayong na-produce daily at ipo-preposition natin ito sa mga iba't ibang warehouses. Gayon din po, meron tayong existing framework agreements with private distributors, that's the supply chain too, na kung saan pwede tayong mag-draw down from those framework agreements at pwede niya itong i-complement yung mga family food packs na produce natin. So kapag nagkaroon ng massive and simultaneous disasters, agad po tayo na nakakapag-release sa mga local government units ng mga family food packs precisely because these goods are already on the ground. And dahil na ating pong nakapreposition ay ang idea ay present si DSWD sa amang lugar, anumang panahon. And this enables the department to respond quickly to the needs of various local government units.
And gayon din po, DSWD has acquired several specialized disaster equipments. Meron kaming mobile command center, we have a mobile kitchen, meron kaming mobile command center, meron din po kaming mga water trucks and water treatment trucks para may maayos potable water, no, na maiproprovide din sa mga disaster affected families, particularly those inside evacuation centers o yung mga lumikas po because of these various disasters. Asik, tulad ng nakagawian, ano naman po yung mga cash assistance na nakalatag ngayon para sa mga biktima ng lindol? Asik Dale, yung meron tayong assistance to individuals in crisis situation na mga pumusay po ng mga miyembro dahil sa mga earthquakes. So we provide na sugatan, meron naman tayong pinoprovide na medical assistance para sa kanilang pagpapagamot. Now, particularly during the early recovery phase, ito po yung tinatawag natin na emergency cash. Sa restoration ng normal psychosocial functioning ng mga disaster-affected families, sapagkat itong tulong na ito ay maaari nilang gamitin sa pagsasaayos ng kanila pong mga nasira ng mga tahanan o pagsasaayos ng mga nasira po nila ng mga kabuhayan. Maaari rin po nilang magamit ito pambili ng ibang pagkain na hindi po nilalaman ng ating mga family food packs. So ito pong cash transfer na ito ay pumapasok kapag nagkaroon ng declaration ng state of calamity doon sa lugar. And yung pong talaan o yung listahan ng mga apektado, particularly yung mga pamilya na may partially or totally damaged houses, ay isinusumite ng mga local government units sa DSWD. And that will be our basis in computing also and allocating funds for the implementation. Asik Irene, ano naman po ang plano ng DSWD para sa pangmatagalan na tulong sa mga pamilyang nawalan ng tahanan at kabuhayan dahil nga sa lindol? Yeah, Director Cheryl, alam niyo po ang DSWD works closely with different government agencies because we truly believe that para masuportahan natin itong mga kababayan natin na naapektuhan, it entails a whole of government approach. So DSWD comes in to provide immediate relief or immediate assistance. We support families in their early recovery, and then other agencies or other programs and services of other agencies come in naman to complement or supplement the assistance that we provide. So halimbawa po dahil nabanggit ko na kanina yung emergency cash transfer, meron din tayong mga tulong na maaaring pumasok like the Sustainable Livelihood Program na kung saan yung mga pamilya na may mga kabuhayan na nasira ay maaari rin pong matulungan through the SLP. This is just one of the interventions that we could provide, but then sabi ko nga po para matiyak na mas magiging maayos yung pong at komprehensibo yung tulong na maipaabot dito sa mga naapektuhan ay nagtutulong-tulong yung pong iba't ibang ahensya po ng ating pamahalaan. Asek, sa dami ng mga kalamidad na dumaan sa bansa at sa dami na natulungan ng DSWD, kumusta po ang budget ng ahensya lalo pat nalalapit na ang pagtatapos ng taon? Well, as of 6 a.m. this morning, ang total number of family food packs na nasa warehouses pa ng DSWD ay nasa mahigit 2 million family food packs.
Ang standby funds ng aming pong ahensya ay nasa mahigit 660 million pesos. And alam niyo po, tayo ay nagpapasalamat lagi-lagi at mulit-muli sa Department of Budget and Management sapagkat yung mga request po natin for QRF replenishment ay agaran din po na naaaproba. At dahil nga po dyan, na isasagawa ng DSWD yung patuloy nito na disaster response operations. Ibig pong sabihin, tayo ay agad at nakakapag-procure ng mga raw materials na gagamitin para sa production ng ating mga family food banks. Gayon din po yung mga ibang non-food items para po tuloy-tuloy at walang putol yung pagpapahatid natin ng tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan while preparing for any eventualities. Kaya mahalaga yung sinasagawa natin na prepositioning of goods. Gayon din po, mahalaga rin na meron tayong funding support from the DBM because it also enables the department to provide or extend other interventions like what I've earlier mentioned, the emergency cash transfer. Because in areas like in Cagayan, in Masbate, in Romblon, in Mindoro, tayo po ay nakakapag-provide na ng emergency cash transfer doon sa mga napektuhan ng mga nagdaang bagyo. And again, parang matiyak na magpapatuloy ito, especially kinakailangan din nating i-assist yung mga naapektuhan nitong mga nagdaang lindol, ay magre-request po tayo ng karagdagang pangpondo mula sa Department of Budget and Management to sustain our disaster response efforts. Asek, karagdagang mensahe nyo na lang po at paalala sa ating mga kababayan sa Davao at sa iba pang lalawigan na sinalanta ng lindol. Director Cheryl, unang-una nagpapasalamat tayo sa inyo pong programa at binagyang daan niyo po muli ang DSWD para po tayo ay makapag-provide ng kaukulang impormasyon sa ating pong mga kababayan at malaman po nila kung ano-ano na yung mga tulong na naipaabot ng ating pong pamahalaan. Alinsunod of course sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin po natin yung kapanatagan ng kalooban ng ating mga kababayan na apektuhan ng iba't ibang mga kalamidad. Lagi po nating paalala sa ating pong mga kababayan na makipag-ugnayan po sa inyong mga lokal na pamahalaan at makinig po tayo sa kanila pong mga paalala at mga abiso. Mahalaga po na maprotektahan natin ang ating mga buhay, ang ating pong mga pamilya. Hindi niyo po kinakailangan mag-alala sapagkat narito po ang inyong pamahalaan sa pamamagitan ng DSWD upang tiyakin na ang inyong pong mga pangunahing pangangailangan ay agaran po na natutugunan. Ito po ang aming pong sinumpaang tungkulin. Hindi po kami mapapagod na patuloy po na magbigay ng maagap at mapagkalingang serbisyo sa mamamayang Pilipino. With that, maraming salamat po muli at magandang tanghali. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD.